Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Po ang inyong lingkod, Reverend Jonas Cabani mula sa CRC Chess, Dr. Church, sa Mariles City, Cavite. Andito po tayo muli upang pag-aralan ang pang-araw-araw na debosyon, Tinapay mula sa langit. At ang ating tatalakaying umaga ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 33 verse 2 to 5. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong ibinibigay sa aming talata na aming pong pag-aaralan mula po sa Deuteronomy chapter 33 verse 2 to 5. Salamat kay Moises na inyong lingkod na siyang binigyan ng otoridad na pangunahan, Panginoon, ng bayang Israel sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako. Salamat, Panginoon, at sila'y nagtagumpay at hindi sila nabigo sa kanilang mga inaasam mula sa inyo. Panginoon, salamat po, napakabuti mo. Ikaw ang aming Diyos na kinikilala hanggang ngayon, Panginoon, ang bayang Israel na yung pinangakuan ng iyong pagmamahal, presensya at pag-iingat hanggang marating nila, Panginoon, ang kanilang inaasahan. Salamat po at pinakita mo ang pagpapala ay hindi nakakahadlang sa amin, kundi ito ay nakakatulong para lalo ka namin makilala at magamit mo sa iyong kaharian. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Deuteronomy chapter 33 verse 2 to 5, he said, "The Lord came from Sinai and dawned over them from Seir. He shone forth from Mount Paran, came with myriads of holy ones from the south. From its mountain slope, surely it is you who love the people. All the holy ones are in your hand. At your feet they all bow down, and from you receive instruction." The law that Moses gave us, the possession of the assembly of Jacob, he was king over Jeshurun when the leaders of the people assembled along with the tribes of Israel. Deuteronomy 33 verse 2 to 5 is a part of Moses' final blessing to the tribes of Israel before his death. Moses, as Israel's leader for 40 years, this passage reflects God's guidance and protection over Israel, reinforcing the idea that His law is a gift to His people. It depicts God's sovereignty and covenant with the nation Israel. It portrays God coming from Sinai, shining forth from Mount Paran, and being accompanied by myriads of holy ones. This passage emphasizes God's divine presence, God's guidance, and God's protection throughout Israel's journey, His love for His people, His role as their ruler. Moses, his words focus on divine favor rather individual traits. Divine favor for nations. Moses speaks more on national and spiritual blessing, and it highlights Israel's future. It compared to Jacob's blessing, more on personal about his son in Genesis 49. Same blessing compared to Moses given to the nation Israel. Deuteronomy chapter 33 speaks on majestic arrival and his relationship with Israel, his role as Israel's ruler. Thank God for His word. Deuteronomy chapter 33 verse 2 to 5 about giving Moses instructions to the nation Israel about their journey, about their asking provision and guidance with God that they deserve. Truly, no? Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa aming pagtatapos, sa aming pag-aaral ng iyong salita, patuloy mo po kaming subaybayan at bigyan ng pangunawa at maging magandang revelasyon sa amin ang pag-aaral namin mula sa Deuteronomy chapter 33 verse 2 to 5 na kung saan ang liderato ni Moses na kanyang tinanggap mula sa Panginoon, pangunguna sa bayang Israel patungo sa lupang pangako, ang Kanaan. At sa kanilang paglalakbay, marami po silang mga hamon na hinarap. At alam namin, Panginoon, na sila ay iyong sinubaybayan, iningatan, at binigyan ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Kaya niluluwalhati namin ang iyong pangalan, Panginoon, na ikaw ang Diyos na mabuti, Diyos na nagbibigay sa amin ng lakas at ng punong-puno ng biyaya. Kaya, Panginoon, salamat po sa ministeryo ito ng Tinapay mula sa langit na lagi mo pong ibinibigay sa aming paglalakbay na pag-aaral ng iyong mga salita. Kaya, salamat po, pagpalain niyo po ang programang ito at maging instrumento ng aming pagkakilala ng lubos sa iyo bilang Diyos na aming tagapagligtas. Kaya salamat po sa pangalan ni Jesus. Thank God. God bless everyone.